Ano ang pambihirang pagkakaibang ito? Hindi ako makapaniwala sa ganito. Nasira ang look ko sa Sina at inakala kong ganon din sa Pilipinas. Ang pila ay sinisingitan, kahit nahihirapan ay walang tumutulong, at ang nga turista ay tila nga pitaka lamang. Sa loob ng ilang araw na pananatili, iyon ang naging pananaw ko. Ayoko nang maglakbay sa Asya, at hindi na rin ako pupunta sa Pilipinas. Seryoso kong pinanindigan iyon, ngunit, ang maling akala kong iyon ay nadurog. Ilang oras lamang matapos akong makarating sa Pilipinas. Naiwala ko ang aking pitaka sa isang istasyon ng tren. Laman nito ang pera, makat, ID lahat ng kailangan ko sa biyahe. Tila pinatakas ang dugo sa aking katawan. Akala ko katapusan ko na sa isang banyagang lupain. Ngunit makalipas ang ilang minuto, sa information desk ng istasyon, napagtanto ko kung gaano kababaw ang aking pag-isip. Walang bawas kahit isang sentimo. Ang tao nakapulot ay hindi man lang napakilala at umalis na lamang. Bakit nangyayari ang ganitong bagay sa Pilipinas? Bakit sinasabi nga turista mula sa buong mundo na iba talaga ang Pilipinas? Hindi ito dahil sa mga magagarbong tanawin o sa makabagong teknolohiya. Ang tunay na nakpapamangha sa mundo ay isang karaniwang gawi ng mga Pilipino. Ang isang Aleman na nawalan ng paasa sa Sina ay biglang nabago ang pananaw sa isang iglap sa Pilipinas. Hayaan ninyong isalaysay ko ang hindi kapani-paniwalang pagbabagong ito. Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-click ang like button. Sa ganitong paraan, automatikong lalabas sa inyo ang video na angkop para sa inyo. Kapag pinindot ninyo ang like button, lalabas din ang hype button sa ibaba nito. Kaya sana ay suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-click din dito. Pagdating ko sa Pilipinas, tila nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang pitaka na dapat ay nasa aking bulsa ay wala kahit saan. Pera, credit cards, ID at matala para sa biyahe lahat ay tila naglako sa isang giglap. Ilang araw pa lang ang nakalipas, naranasan ko ang sunod-sunod na kamalasan sa Sina. Magulo ang pila, sinisingitan ako, at kahit nahihirapan, walang tumutulong. Dahil sariwa pa ang makaranasang iyon, isang salita lang ang pumasok sa isip ko, katapusan na. Para sa isang turista na mawalan ng pitaka sa isang istasyon sa banyagang bansa, wala nang mas hirap pa rito. At bago pa man ako makarating sa Pilipinas, naalinlangan na ako. Dahil sa matinding impresyon na iniwan na Sina, inisip ko na marahil ay makakatulad lang ang mga bansa sa Asya. Kahit malinis ang airport o tahimik ang istasyon, baka panlabas na anyo lang iyon. Sa oras ng tunay na kagipitan, doon lumalabas ang tunay na katangian ng isang bansa. Ganon ang nasa isip ko, at ngayon, dumating na ang sandaling iyon. Muli-muli kong tiningnan ang sahig ng istasyon, malapit sa bilihan ng tiket, malapit sa gate ang lahat ng dinaanan ko, ngunit hindi ko ito makita. Nanlamig ang aking dibdib. Pagdating ko sa Pilipinas, nawala na agad ang lahat sa akin. Kung sa Sina ito nangyari, malamang hindi na ito may babalik. Sa isiping iyon, namumutla akong lumapit sa isang staff ng istasyon, ngunit makalipas ang ilang minuto, ikinahiya ko ang aking mababaw na pag-isip. Isang kilos ng isang Pilipino ang tahimik ngunit tuluyang nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Ako ay isang mamamahayag sa isang publishing company sa Frankfurt, Germany. Bagamat abala ako sa araw-araw, ang oras para maglakbay ang pinakamahalaga sa akin. Nung estudyante pa ako, tuwing may bakasyon ay pumupunta ako sa mga kalapit na bansa. Ang pagtawid ng hangganan sakay ng tren, ang pagdanas sa pagkakaiba ng hangin sa siyudad at kultura ng pagkain sapat na iyon para mapuno ang aking puso. Ngunit nang maging profesional, hindi na madaling makakuha ng mahabang bakasyon. Napansin ko na lang na nababawasan na ang pagkakataon kong maglakbay sa malayo. Isang taaraw, nakakuha ako ng mahabang bakasyon. Halos isang buwan. Kung may pagkakataon, gusto kong pumunta sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Dahil dito, tiningnan ko ang mga lugar sa labas ng Europa. Ang unang pumasok sa isip ko ay Asya. May malalim na kasaysayan, mayaman sa kultura, at isang rehiyon kung saan nananatili pa rin ang pagpapahalagang iba sa kanluran. Sa lahat ng ito, may isang bansa na labis na umakit sa akin, ang Pilipinas. Noong bata ako, nababasa ko ang tungkol sa perlas ang silanganan, makwento ang pambihirang ganda ang kalikasan at ang init ng pagtanggap mamgataw. Ang larawan ng maputing buhangin at malinaw na tubig ay nakatata sa aking isipan. Balang araw, gusto kong makita ang tunay na Pilipinas, ang laging nasa isip ko, ngunit para sa akin, ito ay isang malayong bansa. Isang araw, habang kumakain kami ng kasintahan kong si Elisa, pagkatapos ihatid ang dessert,
Naglagay siya ng isang maliit na kahon sa aking harapan. Happy birthday. Buksan mo. Salop, may isang plane ticket. Nang makita ko ang destinasyon, napasinghap ako. Pilipinas. Matagal mo nang gustong pumunta roon, di ba? Naisip ko, ngayon na ang pagkakataon. Sa mga salitang iyon, hindi ako nakasagot agad. Pinahalong saya at gulat ang naramdaman ko. Ang toto, gusto ko sanang sumama. Sabi ko, ngumiti siya ng mahinahon. Mahirap dahil sa trabaho ngayon, pero may matanawin na makikita mo lang kapag nag-iisa kang naglalakbay. Dahil sa kanyang masalita, napasya akong tumuloy sa biyahe, at dahil mahaba ang bakasyon, naisip kong bumisita pa sa isang bansa. Ang kidinagdag ko sa plano ay ang ksina. Malawak na lupain, mahabang kasaysayan, at mabilis na pag-unad. Ang planong libutin muna ang Tsina bago tumuloy sa Pilipinas ay tila perpekto para sa akin noon. Hindi ko kailaman inakala na ang biyaheng ito ang yayanik sa mismong makapinaniniwalaan ko. Paglapat ko sa airport na Tsina, nakaramdam ako na pananabik. Ito ang kunang pagkakataon kong bumisita sa bansang ito. Ang pag-asa na sa wakas ay makarating sa isang malaking bansa na may mahabang kasaysayan ay naroon. Ngunit, ilang minuto pa lang pagdating, biglang nag-iba ang lahat. Ang sumalubong sa akin ay isang dagat ng tao na higit pa sa aking inaasahan. Ang dapat sana'y malawak na lobby ay punong-punong tao, at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Mahirap hanapin ang mga sign, at kulang ang impormasyon. Naglakad-lakad ako para hanapin ang immigration. Ngunit bihira akong makakitang staff, at hindi ko alam kung kanino magtatanong. Sa wakas, nakakita ako ng isang opisyal at tinanong ko sa Ingles, saan po ang imigrasyon? Ang sagot na bumalik sa akin ay purong Chinese. Hindi ko naintindihan, kaya dahan-dahan kong inulit ang tanong ko sa Ingles. Bigla siyang nagsalita ng malakas at umalis sa ibang direksyon. Naiwan akong tulala. Hindi ko inasahan na ganito kahirap ang komunikasyon sa isang airport na dinarayo ngang maraming turista. Sa huli, sa tulong ng kapwa kong banyagang turista, nakpalitan kami ng impormasyon at sa wakas ay narating namin ang pila sa immigration. Ngunit doon mas lalo akong nagulat. Ang pila ay hindi pala pila. Ang matao ay sumisingit sa bawat siwang na makita na tutulakan mula sa gilid at sumisigaw habang sumusulong. Halos walang maramdamang konsepto ang pagpila. Sama airport sa Europa, may siksikan din, pero iba ang nakita ko rito. Habang iniingatan ang aking magamit, dahan-dahan akong sumulong. Kailangan kong maging alerto dahil kung hindi, sisingitan ako. Ganoong tensyon ang naroon. Mula sa paligid, walang tigil ang malalakas na boses na parang naaway. Hindi ko masabi kung nausap ba sila o nagtatalo. Ang ingay na iyon ang tanging nanatili sa aking pandinig. Nang sa wakas ay matapos ako sa immigration, matagal na oras na ang lumipas mula nang dumating ako. Pagod na ang aking katawan. At iyon ay simula pa lamang. Sa pilahan ng taxi, naghintay ako at sa wakas, ako na ang susunod. Isang sasakyan ang huminto sa aking harapan, at lumapit ako dala ang aking magamit. Sa sandaling iyon, ilang tao mula sa gilid ang sumingit at sumakay sa kotse. Napasigaw ako ang nauna sa pila. Ngunit hindi man lang sila lumingon. Hindi rin sila pinigilan ng driver. Sa halip na usap sila na parang walang nangyari. Natulala ako. Ang papila ay walang kabuluhan. Iyon ang naramdaman ko sa sandaling iyon, habang naghihintay ng susunod na sasakyan, napabuntong hininga ako. Ang inaasahan kong isang masayang paglalakbay ay nagsimula ng gumuho. Kahit nakapapahinga ako ng isang gabi sa hotel, hindi nawala ang pagod ko mula sa nakaraang araw. Gayunpaman, pinilit ko ang sarili kong lumabas. Baka sa airport lang magulo, baka sa siyudad, makikita ko ang tunay na ganda ng bansang ito. Iyon ang gusto kong paniwalaan, ngunit ang katotohanan ay mas malala pa. Paglabas ko sa kalsada, ang unang naramdaman ko ay ang bigat ng hangin. Sa ilalim ng maulap na langit, ang buong siyudad ay tila kulay abo. Sa tabi ng daan, nakalat ang mga basura at tirang pakain, at may matapang na amoy mula sa mga kanal. Maraming tao sa kalye, ngunit para sa akin, ang sigla nito ay may kasamang kaguluhan. Malalakas na boses ang maririnig sa paligid. May matumatawa, mayroon ding mukhang galit, hindi ko sila makilala, at unti-unti lang naubos ang aking pasensya. Ang inasahan kong tahimik na paglalakad sa isang makasaysayang lugar ay gumuhoron. At sa isang souvenir shop sa isang tourist spot, nangyari ang isang bagay na nakpatibay sa aking pananaw. Habang naglalakad lang ako, ilang tindero ang humihila sa aking braso. Mura lang, special price ngayon lang, dito mo lang mabibili. Dahil sa kanilang pamimilit,
pumasok ako sa isang tindahan. Nakahilera sa mga estante ang mga ceramics at palamuti, ngunit halatang mass-produce ang mga ito. Gayunpaman, ang presyong sinabi sa akin ay hindi kapani-paniwalang mahal. Kalmado kong sinabi, masyadong mahal ang presyong ito. Sigurado ka bang ganyan ang halaga nito? Biglang nagiba ang ekspresyon ng may-ari ng tindahan. Mabilis siyang nagsalita at sa huli ay sinigawan ako. Agad akong lumabas ng tindahan. Mula sa likod, narinig ko ang masalitang tila isinuka. Ang mga turista ay hindi tinatanggap bilang bisita, kundi tinitingnan bilang pitaka. Iyon ang pakiramdam na naiwan sa akin. At ang pinakamahirap para sa akin ay ang mga banyo sa siyudad. Hindi malinis at may matapang na amoy. Madalas ding walang papel. May mga lugar din na kulang ang harang at malayo sa pagiging comfortable. Mula noon, iniwasan ko nang gumamit ng banyo maliban sa hotel o malalaking gusali. Noon ko lang napaktanto kung gaano kahalaga ang isang malinis at ligtas na banyo sa isang biyahe. Paglipas ng ilang araw, pagod na ako. Inaasahan ko ang isang bansa kung saan makasama ang sinaunang kultura at modernisasyon, ngunit ang naiwan sa aking isip ay pagod at pag-ingat. At nasimula na ako maduda kahit sa susunod kong destinasyon, ang Pilipinas. Parehong Asya, baka makatulad lang sila. Baka sa labas lang makaiba pero pareho lang sa loob. Kung iisipin ko ngayon, napakababaw ng aking paghuhusga. Nagpadala ako ng mensahe sa kasintahan kong si Elisa na may halong biro baka hindi na ako tutuloy sa Pilipinas at umuwi na lang. Maikli siyang sumagot, isang bansa pa lang ang nakikita mo, dahil sa kanyang nga salita, nagpasya akong tumuloy sa Pilipinas ayon sa plano. Ngunit sa oras na iyon, mas malaki ang aking pangamba kaysa sa aking pananabik. Habang nasa eroplano papuntang Pilipinas, mabigat ang aking kaluban. Ang dati kong paganga ay lubang nayani dahil sa aking karanasan sa Sina. Kahit maayos ang airport, hindi natin alam ang nasa loob. Baka sa simula lang mabait, pero sa huli, pareho lang din. Dala ang mapagdududang iyon, dumating ako sa Pilipinas. At pagtapak ko sa arrival lobby, bigla akong napahinto, tahimik. Maraming tao ang naklalakat pero nakapagtataka. Kalmado ang palihit, walang sikaban, walang naktutulakan. Makintap ang sahig at walang kahit isang basura sa gilid ng pader. Bagamat isang malaking airport, walang gulo sa hangin. Sa halip, nanibago ako sa kaayusan nito. Talaga bang international airport ito? Iyon ang naisip ko. Ngunit naingat pa rin ako. Hindi ko maaring husgahan sa panlabas na anyo lang ng airport. Ang tunay na katangian ay lumalabas sa malugar kung saan nakukumpulan ang makataw. Sa isiping iyon, pumunta ako sa imigrasyon. Doon, naranasan ko ang pangalawang pagkamangha. Maraming turista ang nakapila, ngunit hindi magulo ang linya. Walang sumisingit. Ang mga staff ay kalmadong nagbibigay ng direksyon at natural na lumalapit sa mga tao mukhang nalilito. Walang nagmamadali at walang autoritatibong kilos. Ang lahat ay tahimik ngunit mabilis na umuusad. Sa Sina, inabot akong ng matagal sa immigration at pagod ako. Ngunit sa Pilipinas, hindi ko namalayan, tapos na pala ang proseso. Napatingin ako sa paligid. Parehong airport, parehong international flight, parehong maraming tao. Pero bakit ganito kalaki ang pagkakaiba? Sa puntong iyon, nagsimula ng mayani ang aking na-prejudice, lalo akong namangha sa banyo ng airport. Para sa akin, ang tunay na katangian ng isang bansa ay makikita sa mabanyo nito. Ang banyo sa airport ng Pilipinas ay malinis, maayos, at tahimik. Walang hindi kaya-ayang pakiramdam sa magripo at kumpleto ang magamit. Bagamat maraming gumagamit, hindi ito magulo. Natulala ako saglit sa may pintuan. Kahit sa aking sariling bansa, sa Germany, bihira akong makakita ng pampublikong pasilidad na ganito kaalaga. Narinig ko na ang Pilipinas ay bansa ngang magagandang tanawin, ngunit ang unang napansin kong kahusayan ay hindi iyon. Ito ay ang kanilang dedikasyon na panatilihing maayos kahit ang lugar na hindi lantat sa paningin. Pagkatapos noon, naglakad ako malapit sa exit para hanapin ang sakayan ng bus papunta sa hotel. Hindi ako marunong magbasa ng Tagalog, kaya hindi ko alam kung saan pupunta. Bigla isang airport staff ang lumapit sa akin. "Sir, can I help you with something?" Ang kanyang boses ay mahinahon at hindi mapilit. Ipinakita ko ang pangalan ng hotel ko. Gamit ang isang mapa, itinuro niya ng mayos ang lokasyon ng sakayan, kung paano gamitin ang ticket machine, at kung aling bus ang dapat kong sakyan. Hindi ako humingi ng tulong, nakita niya lang na mukha akong nalilito at kusa siyang lumapit. Sa sandaling iyon, tahimik kong inamin sa aking sarili, baka nga, iba talaga ang Pilipinas.
Ang impresyon na nakuha ko sa iPod ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit hindi pa rin ako lubusang naniniwala. Ang tunay na katangian ng isang lugar ay lumalabas kapag may problema. Kung paano nila tratuhin ang isang turistang nagigipit, doon mo makikita ang totoong pagkataong ng bansa. Iyon ang nasa isip ko. Pagkatapos iwan ang aking magamit sa hotel, lumabas ako sa siyudad sa araw ding iyon. Naisip ko kung sasakay ako ng tren, mas makikita ko ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Malawa ang istasyon at maraming tao, ngunit walang nakbabanggaan at nagsisigawan. Lahat ay naglalakad sa isang tiyak na bilis. Bumili ako ng tiket sa machine at pumunta sa gate, at doon nangyari. Ang pitaka na dapat ay nasa bulsa ng aking dibdib ay wala. Huminto ako at muling kinapa ang loop ng aking dayaket. Tiningnan ko rin ang loop ng aking bag. Sinuri ko ang nabulsa ng aking pantalon. Wala. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng dugo sa aking katawan. Sa loob ng pitaka ay hindi lang pera, kundi pati credit cards, ID, at isang papel na may impormasyon ng hotel. Para sa isang manlalakbay, ito ay parang pakawalan ng puso. Bigla akong nawalan ng kahinahunan. Saan ko ito naiwala? Sa airport? Sa bus? Sa hotel? O sa harap ng ticket machine sa istasyon? Ang nga posibilidad ay nakagulo sa aking isipan. At kasabay nito, bumalik ang nga alaala ko sa Tina, ang pananakaw ng pila sa taxi, ang nga tanong na binaliwala, ang magulong airport. Sa loob ng ilang araw na iyon, naging lubos akong mapaginala. Ang isang nawawalang pitaka ay hindi na may babalik. Kung sino man ang makakita nito, kukunin na niya, lalo na kung pitaka ang turista. Iyon ang aking pinaniniwalaan. Ang Pilipinas ay malinis, ang matao ay magalang, ngunit baka panlabas lang iyon. Kapag may mahalagang bagay na nawala, doon lumalabas ang tunay na pagkatao. Sa pag-iisip na iyon, nawalan ako ng pag-asa. Humihina ang aking pahinga at pinapawisan ang aking mga palat. Tapos na ang biyahe ko ang naramdaman ko. Gayunpaman, hindi ako maaring walang gawin. Nangingini ang aking mapaa habang lumalapit ako sa information desk ng istasyon. Sa puto-puto na Ingles, ipinaliwanag kong nawawala ang aking pitaka. Nakakagulat, ang staff ay nakinig sa akin ng may kalmadong ekspresyon. Hindi niya ako pinutol, hindi sinisi, at tahimik lang na tumango. At maikli siyang nagsabi, sandali lang po sir. Sa kanyang kilos, lalo akong nagtaka. Bakit hindi siya nag-alala, isang turistang nawalan ng pitaka ang nasa harap niya. Gumamit siya ng radyo para may i-check at nakipausap sa isa pang staff. Pagkatapos, humarap siya sa akin at sinabi sa mahinahong boses, dito po tayo, sir, nag-aalinlangan akong sumunod sa kanya. Hindi ko pa alam na sa loob ng ilang minuto, ang aking buong pananaw ay babaliktad. Habang naglalakad sa likod ng staff, hindi ko mapigilan ang kabel sa aking dibdib. Ano kaya ang sasabihin sa akin sa lugar na pupuntahan namin? Sa paisip pa lang, bumibigat na ang aking tiyan. Inihanda ko na ang aking sarili sa masalitang tulad ng, wala pong nakitang nawawalang gamit, pumunta po kayo sa pulis, o tawagan ninyo ang inyong credit card company. Ngunit, nang dalhin ako sa likod ng counter, isang itim na pitaka ang tahimik na inilagay sa aking harapan. Pamilya ito sa akin. Ito ang aking pitaka. Napasinghap ako. Hindi ako makapaniwala at hindi ko agad ito mahawakan. Mahinahon na sinabi nga staff, may isang pasahero pong nakakita nito malapit sa ticket machine at inihatid dito. Dahan-dahan kong binuksan ang pitaka. Pero, card, ID, at ang papel na may impormasyon ng hotel walang nawawala kahit isa. Lahat ng laman ay naroon pa rin. Sa sandaling iyon, natulala ako. Kung may nakapulot nito, maaari sanang kinuha lang ang pera. Maaari sanang kinuha ang magad. O maaari sanang binaliwala na lang ito. Ngunit, ang taong nakapulot ay naabala pang dalhin ito sa staff at umalis nang hindi man lang hinawakan ang laman. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Biglang bumalik ang mga karanasan ko sa sina. Ang paagawan sa pila, ang pambabaliwala, ang pagiging normal ng paagawan na nakita ko sa loob ng ilang araw. Dahil sa mga karanasang iyon, mas lalo akong nagulat sa nangyaring ito. Kapag walang nakatingin, gagawin ng tao ang makakabuti sa kanya. Kung ano ang napulot, sa nakapulot na. Unti-unti, nahawa na pala ako sa ganoong malamig na pag-isip, ngunit, sa Pilipinas iba, kahit walang nakatingin, may mataong pinipili ang tamang gawain. Kahit walang kapalit, may mataong kumikilos para sa iba. Ang katotohanan iyon ay dahan-dahang sumira sa aking nga nakasanayan. Paulit-ulit akong napasalamat sa staff. Ngumiti siya na parang natural lang ang lahat at sinabing, mabuti po at nahanap. Masaya po akong ligtas na sa inyo.
Tila sinasabi niya na hindi ito isang espesyal na bagay. Nagulat din ako sa kanyang nga salita. Sa bansang ito, ang pagbabalik ng nawawalang gamit ay hindi isang himala, kundi isang pang-araw-araw na pangyayari. Nang maglaon nang makausap ko ang isang eksperto sa turismo, mas lalo kong naunawaan. Ang Trust Society ng Pilipinas ay hindi nabuo dahil lang sa dami ng CCTV. Mula pagkabata, itinuturo na ang mapapahalaga tulad ng huwag makdulot ng abala sa iba. Huwag kukunin ang hindi sayo, at tulungan ang manangangailangan. Ito ay resulta ng mga aral na naipasa sa kanilang pamumuhay. Iyon ang sabi ng eksperto, kinuha ko ang pitaka at yumuko ng malalim. Paglabas ko ang istasyon, pati ang tanawin ay tila nagiba. Hindi lang ang maayos na kali, ang tunay na ganda ng bansang ito ay nasa kilos ng ngetaw. Nung araw na iyon, ang Pilipinas, nang walang magarbong anunsyo, sa pamamagitan lamang isang pitaka, ay tuluyan akong pinatahimik. Mula nang matanggap ko ang aking pitaka, tuluyan nang nabago ang aking pagtingin sa mga kalye ng Pilipinas. Dati, ang pinapansin ko lang ay ang magusali, kalsada, at pasilidad sa istasyon, ngunit hindi pala iyon ang tunay na kamangha-mangha. Sa bansang ito ang mismong pang-araw-araw na buhay ng mga tao ay maayos. Kapag pumunta ka sa istasyon sa umaga, agad mong makikita ang pagkakaiba. Maraming tao ang naglalakad patungo sa platform, ngunit hindi magulo ang daloy. May mga nagmamadali, pero walang nanunulak. Sa lugar kung saan darating ang tren, natural na nabubuo ang pila, at kahit walang nagsasabi, sinusunod ang tamang pagkakasunod-sunod. Pinakmasdan ko ang eksenang iyon sandali. Sa Europa, madalas kailangan nga harang o karatula para makabuo ng pila, ngunit sa Pilipinas, para bang hindi nakikitang linya sa sahig kung saan tahimik na pumipila ang nga tao? Pagbasok sa loob ng tren, nagbatuloy ang aking paggamangha. Karamihan sa mga pasahero ay tahimik. Bihira ang may malakas na tumatawa sa telepono at mahina lang ang mga nag-usap. May natutulog, may nagbabasa ang libro, may nakatingin sa screen, bawat isa ay kumikilos ng hindi nakakagambala sa iba. Naisip ko, hindi ito dahil sa mahigpit na patakaran. Naging ugali na nila ang pagbibigay konsiderasyon sa iba. Isa pa sa mga ipinagtaka ko ay ang kalinisan ng siyudad, hindi lang sa mga tourist spot. Kahit sa mga ordinaryong residential area, halos walang basura sa daan. Bihira ang graffiti sa pada, at walang masamang amoy. Nakaroon ako ang isang tanong, bakit ang linis gayong halos walang basurahan? Sa aking bansang Germany, maraming basurahan sa maparke at kalye. Kahit ganun, may mga lugar pa ring magulo. Ngunit sa Pilipinas, kahit kakaunti ang basurahan, maayos ang siyudad. Pagkatapos ang ilang obserbasyon, naintindihan ko ang dahilan. Ang mga tao ay hindi itinatapon ang kanilang basura kung saan-saan, sa halip inuwi nila ito. May mga naglalagay ng inuming natapos sa kanilang bag, may mga nagtatago ng balot sa kanilang bulsa, may mga naglalakad hawak ang maliit na basura. Hindi ito para may makakita, ginagawa nila ito ng natural at parang normal lang. Lubos akong humanga. Ang napapanatiling ang kalinisan sa siyudad ay hindi lang ang matagalinis, kundi ang bawat isang tao. Nang maglawan, nang makausap ko ang isang mananaliksik sa urban environment, itinuro niya sa akin ang salitang ito. Ang kalinisan ng Pilipinas ay pinapanatili hindi dahil sa parusa, kundi dahil sa disiplina sa sarili. Malakas sa kanila ang pakiramdam na ang pampublikong espasyo ay karutong ang kanilang sariling tahanan. Lubos akong sumangayon sa paliwanag na iyon. Hindi gumagawa ng gulo kahit sa mga lugar na hindi nakikita. Iniwasan ang abala kahit walang nakatingin. Hindi sinusubukang makinabang para sa sarili lamang. Hindi ito kapansin-pansin, ngunit ito ay isang napakataas na antas ng kultura na tahimik na sumusuporta sa lipunan. Sa kalagitnaan ng aking biyahe, nakumbinsi ako, ang galing ng Pilipinas ay wala sa mga skyscraper o sa makabagong teknolohiya. Nasa mga tapat na kilos na ginagawa ng mga tao araw-araw nang hindi namamalayan. Habang nagpapatuloy ang aking paglalakbay, isang tanong ang nabuo sa aking isipan. Bakit napakaligtas maglakbay sa Pilipinas? Bakit kahit maraming tao hindi nagiging magulo ang siyudad? Hindi ito may papaliwanag ng simpleng pagkakataon. Pagkawi ko, sinaliksik ko ang mga opinyon ng mga eksperto sa turismo at pamamahala ng lungsod. At may isang katotohanan na paulit-ulit na lumalabas. Ang lakas ng Pilipinas ay hindi nasa mga magagarang pasilidad, kundi nasa katapatan mismo ng mga tao. Isang eksperto sa ekonomiya ng turismo ang naanalisa. Ang tunay na hinahanap ng turista ay hindi ang magagarbong gusali, kundi ang predictable na kapanatagan.
Ang tren ay dumarating sa tamang oras, hindi ka dinadaya sa bayad, malaki ang posibilidad na may balik ang nawawalang gamit, at kung maligaw ka, may tutulong sa iyo ng tahimik. Ang makaranasang ito ang nagtatayo ng tiwala sa isang bansa. Lubos akong sumang-ayon sa magasalitang ito. Toto, sa Pilipinas, ni minsan ay hindi ko kinailangang maging alerto habang naglalakbay. Kahit may dala akong gamit, hindi ko kailangang laging mag-ingat. Isang urban sociologist naman ang nagsabi nga, isang mas kapansin-pansing bagay, ang isang malinis na siyudad ay hindi nabubuo sa pamamagitan lang ng teknolohiya sa paglilinis. Hindi ito mapapanatili kung hindi sa isang lipunan kung saan karamihan sa mga tao ay hindi nakakalat. Ang nga salitang ito ay perpektong naglalarawan sa mga kalye ng Pilipinas. Gaano man kahusay ang nga tagalinis, kung mas marami ang nagtatapon, hindi nila ito kakayanin. Ngunit sa Pilipinas, karamihan sa mga tao ay hindi nakakalat mula sa simula pa lang, kaya napapanatili ang mataas na kalidad ng pampublikong espasyo. Isang mananaliksik naman sa infrastruktura ng tren ang nasabi tungkol sa pagiging on time. Ang pagdating ng tren sa tamang oras ay hindi ang mismong halaga. Ang halaga ay nasa kakayahan ng buong lipunan na iayon ang kanilang mga kilos dito bilang isang normal na bagay. Nagulat din ako sa pananaw na ito. Maraming tao ang sumusunod sa oras. Maraming tao ang tumutupad sa pangako. Kaya't mas madaling gumana ang transportasyon, negosyo, at gobyerno. Sa madaling salita, ang kaginhawahan sa Pilipinas ay hindi lang gawang ng makina, kundi nabubuo sa pamamagitan ng kilos ng mga tao. Ang tunay na saloobin ng mabanyagang turista ay napakatapat din. Sa Pilipinas, maliit ang pangamba na maluko ka. Kahit maisang naglalakbay, hindi nakakatakot. Tahimik at hindi nakakapagod. Gusto mong bumalik. Paulit-ulit na maririnig ang mga ganitong komento. Dito ko naunawaan ng malinaw. Ang dahilan kung bakit pinipili ng mundo ang Pilipinas ay hindi dahil sa galing nila sa promotion. Ito ay dahil sa kanilang katapatan sa mga hindi nakikitang bagay, at sa kanilang pag-ayos ang mga bagay para hindi mahirapan ang iba. Ang pinasama-samang gawain ito ang kanilang pinakamalaking yaman sa turismo. Kung karangyaan ang pag-usapan, mayroon din niyan ang ibang bansa. May magaganteng gusali at mga nakaka-excited na siyudad. Ngunit kakaunti ang bansang kayang maalo ngang ilang araw na pananatili na puno ngang kapanatagan. Bago ako maglakbay, medyo luma ang tingin ko sa Pilipinas, isang tahimik at seryosong bansa. Ganon lang ang alam ko. Ngunit, sa katotohanan, iba pala. Ito ay isang bansa na ginawang lakas ng lipunan ang katapatan. Pag-uwi ko sa Germany, bago ko pabuksan ang aking maleta, tinawagan ko si Elisa. Tumatawa siyang nagtanong, "So, kamusta ang Pilipinas? Naging ayon ba sa inaasahan mo?" Hindi ako agad nakasagot. Ang matanawin na nakita ko sa aking biyahe ay sunod-sunod na pumasok sa aking isipan. Ang malumang simbahan sa Intramuros, ang maayos na kalye sa Makati, ang tren na dumarating sa tamang oras, ang tahimik na loop nito, ang makintab na sahig ng istasyon. Lahat ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit, ang pinakamatindi na naiwan sa aking puso ay iba. Kinuha ko ang aking pitaka mula sa bag at inilagay sa mesa. Ang pitakang nawala sa istasyon at bumalik ng walang galos. At sinabi ko kay Elise, ang pinaka-ikinagulat ko sa Pilipinas ay hindi ang mga gusalo o teknolohiya. Ang mga tao. Sa kabilang linya, natahimik siya sandali. Nagpatuloy ako, may mataong pinipili ang tama kahit walang nakatingin. May mga taong nahati ng nawawalang gamit ng hindi man lang napapakilala. May mga taong kahit na mamadali, hindi sinisira ang pila at kumikilos ng hindi nakakairita sa iba. Ang ganitong pang-araw-araw na buhay ay normal lang sa bansang iyon. Bago ako maglakbay, inakala ko na ang Pilipinas ay isang medyo makalumang bansa, magalang tahimik, at medyo mahiyain. Ngunit panlabas lang pala ang nakikita ko. Ang tunay na Pilipinas ay isang bansa na ginagawang lakas ng buong lipunan ang katapatan. Maraming mapakakatiwala ang tao. Maraming tumutupad sa pangako. Maraming nag-ingat na hindi makabala sa iba. Ang nga ito ang lumilihan ng isang ligtas na siyudad, sumusuporta sa tumpa na transportasyon, at nagbibigay ng kapanatagan sa mga turista. Sa mga sofe nga international media, ang Pilipinas ay laging nakakatanggap ng mataas na marka para sa kaligtasan ng mga nag-isang manlalakbay, ang pagiging maasahan ng pampublikong transportasyon, at ang kalinisan ng siyudad. Bago ko pa makita ang mga numero, naintindihan ko na ito sa aking sariling karanasan. Tumawa si Elisa ng mahina at sinabi kung ganyan ka nagbago, kailangan ko na ring pumunta sa susunod.
Walang alinlangan akong sumagot, sa susunod, dalawa na tayo. At gusto ko matuto muna ng Tagalog bago pumunta. Pakiramdam ko, kung maintindihan ko ang wika, mas malalim ko maunawaan ang kabaitan at pag-isip ng bansang iyon. Sa biyaheng ito, may isang bagay akong natutunan. Ang halaga ng isang bansa ay hindi nasusukat sa dami ng mga higantang gusali. Hindi rin ito nasusukat sa magarbong anunsyo. Kung paano tratuhin ang isang banyagang turista na nawalan ng pitaka, kung sino ang natural na mag-abot ng tulong sa isang taong nangangailangan sa mga sandaling iyon lumalabas ang tunay na lakas ng isang bansa. Ang makilos na normal para sa mga Pilipino ay maaring mamukhang isang himala sa mata ng mundo. Ang tahimik na pagpila, ang pagtupat sa oras, ang hindi pagkuha ang gamit ng iba, ang hindi pagkakalat sa siyudad, ang pagtulong sa nangangailangan. Muha silang simple, ngunit sa katotohanan, ito ay napakalakas na mga pagpapahalaga. Pagkatapos kong maglakbay sa Pilipinas, sa wakas ay naintindihan ko. Ang tunay na galing ng bansang iyon ay nasa nga hindi kapansin-pansing lugar. At ang lakas na iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit na gustong bisitahin ng mundo ang Pilipinas. Nag-subscribe na ba kayo at nag-like? Bago ninyo makalimutan, magyaring mag-subscribe, i-like, at i-click ang like button. Sa ganitong paraan, automatikong lalabas sa inyo ang video na angkop para sa inyo. Salamat! Pangalawang kwento, nung panahong iyon nagtatrabaho ako sa isang trading company sa Germany. Marami kaming international projects at hindi na bago ang business trips. Ngunit ang destinasyon na itinalaga sa akin ay talagang ayaw kong puntahan. Ito ang una kong business trip sa Asia na may itinerary na unang pupunta sa Sina at pagkatapos ay sa Pilipinas. Sa totoo lang, napaka-arrogante ko noon. Naniniwala ako na ang para ng pagtatrabaho at makapagpapahalaka sa Europa ang standard at ang ibang rehiyon ay nahuhuli. Sa isang sulok ng aking isipan, mayroon akong ganoong maling akala. Halos wala akong alam tungkol sa Asya. Ang aking pahuhusga ay batay lamang sa mapira-pirasong impormasyon mula sa balita at inakala kong hindi nakakalayo ang Pilipinas at Sina. Medyo iba lang ang kultura pero pareho lang ang diwa. Kung isipin ko ngayon, napaka-simple ngang aking pag-isip. Kahit sinabi ngang isang kasamahan na ang Pilipinas daw ay magalang at malinis na bansa, nag-alinlangan pa rin ako. Hindi kaya para lang sa mga turista iyon. Hindi kaya tahimik sila dahil mahina silang ipahayag ang kanilang sarili, ganoong kawalang galang ang iniisip ko. Habang nakahanda para sa biyahe, mabigat pa rin ang aking loob. Isang lugar na hindi ko alam, wika at kaugaliang iba. Ito ay magiging isang biyahe para lang tapusin ang isang nakakainip na trabaho at umuwi agad. Iyon ang aking pinaniniwalaan. Habang naghihintay ng flight sa airport, binabasa ko ang aking na dokumento. Isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ko ang nagtanong, business trip? Nang sabihin kong pupunta ako sa Asia, mahinahon niyang sinabi, kapag nakapunta ka roon, mababago ang pagtingin mo sa mundo. Bahagya akong ngumiti at tumango. Akala ko exaggerated lang siya. Imposibleng magbago ang aking pananaw sa loob lang ng ilang araw na business trip. Lumipat ang eroplano at anti-anting lumayo ang mga ilaw ng siyudad. Sa oras na iyon, hindi ko pa alam kung gaano ako ka-ignorante. At hindi ko rin alam na paglipas ng ilang araw, ako ang yuyuko. Pagdating sa Beijing, salop lamang ang ilang minuto, napagtanto ko ang aking kamalian. Pagbaba ko ang eroplano at paglabas sa pasilyo ng airport, habang inaasahan ko ang isang tahimik na arrival lobby, napahinto ako. Mula sa lahat ng dako, may malalakas na sigawan. May matila nagagalit, may manatatawagan, may manakmamadali. Bagamat malawa ang airport, mabigat ang hangin. Lalo akong nagula sa dalawang namgataw. Mula sa harap at gilid, nagsisiksikan ang mga tao, at ang pasilyo ay laging magulo. Kahit mahila akong maleta, walang pakundangang bumabangga sa akin. Kahit matamaan ang balikat ko o maapakan ang paa ko, bihira ang lumingon, napahinto ako. Sa Europa, kapag nabangga mo ang isang tao, normal na humingi agad ng tawad. Kapag dadaan sa masikip na lugar, magalang na magsabi muna. Ngunit dito, tila hindi iyon uso. Kung hindi ako ang iwas, hindi ako makakausat. At may isa pa akong ikinagulat. Ang kalinisan sa loob ng airport. Sa masulok ng sahig, may mga papel, basyo ngang inumin, at tila mga tirang pakain. Sa paligid ng basurahan, umaapaw ang mga gamit, at may kakaibang amoy. Para sa akin na pagod mula sa mahabang biyahe, sapat na iyon para sumama ang pakiramdam ko. Kadarating ko palang gusto ko nang tumakbo sa hotel. Habang papunta sa sakayan ng taxi,
Hindi ako mapakali. May pila, pero may biglang sumisingit. May sumisigaw na staff at sumasagot din ang mga tao sa paligid. Hindi ko maintindihan ang sitwasyon at sumunod na lang ako sa agos. Sa sandaling iyon, inisip ko sa aking sarili, talagang magulo ang Asya. Isang mundo na gumagalaw sa pamamagitan ng lakas, hindi ng kaayusan. Kung iisipin ko ngayon, iyon ay isang padalos-dalos na konklusyon. Ngunit sa oras na iyon, nalula ako sa aking nakikita at nawala ng kahinahunan. At hindi ko pa alam. Ang tunay na pakasira ng aking loop ay naghihintay sa akin sa istasyon ng tren kinaumagahan. Kinaumagahan, pumunta ako sa istasyon ng subway para sa aking trabaho. Bagamat pagod mula sa airport, kailangan kong sumakay ng tren. Ngunit pagkakita ko pa lang sa entrance ng istasyon, natulala ako. Hanggang sabot ng tanaw, siksikan ng tao. Ang daloy papunta sa gate ay walang tigil, at lahat ay nagmamadali. Natula din ako papasok at hindi ko naramdaman na naglalakad ako sa sarili kong kagustuhan para akong nilamon ng isang malaking agos. Pagdating sa platform may mahabang pila na rin. Sa unang tingin, mukhang maayos. Ngunit hindi kalmado ang hangin. Lahat ay nakatingin sa unahan, handang sumakay sa lalong madaling panahon. Dumating ang tren. Sa sandaling iyon, nasira ang pila. Ang mga bumababa at sumasakay ay nakahalo, at ang buong platform ay naging isang malaking tulakan. May tumamang bagahe sa aking braso, at may malakas na tumula sa aking likod. Munti akong matumba, at nilakpasan lang ako ngang mataw ng walang imik. Nakaramdam ako ng takot. Ganito ba araw-araw? Sa wakas, naitula ako papasok sa tren, ngunit mas malala sa loob, walang espasyong gumalaw. Makadikit ang mga balika at braso, at pati paginga ay hirap. Sa loob na tren may amoy na pawis, malinsanggang hangin at iba't ibang amoy na pamumuhay. Halos walang ventilasyon at bigla akong nahilo. Kahit ganun hindi kalmado ang paligid. Pumasok ka pa sa loob, huwag kang manula, bilisan mo. Malalakas na boses ang maririnig at may mga naglalabas na kanilang inis. Kahit hindi ko maintindihan lahat ng salita, malinaw ang galit, tahimik lang akong nakatayo. Pakiramdam ko, hindi ako dapat naroroon. Kahit sa susunod na istasyon, hindi nagbago ang sitwasyon. Tuwing bubukas ang pinto, may bagong alon ng tao na dumarating. Ang nga bumababa at sumasakay ay parehong desperado, at walang sandali ng pahinga. Halos 20 minuto lang dapat ang biyahe, ngunit paglabas ko, para akong nagtrabaho ng isang buong araw sa pagod. Umupo ako sa isang bench at hindi makagalaw sandali, mabigat ang aking dibdib at ulo, at sa aking paanan may mga basura na naman, napabuntong hininga ako. Kung ganito araw-araw ang commute, sobrang hirap. Nawawalan ba ang ganito ang mga tao ng pasensya? At sa oras na iyon, iniisip ko pa rin. Kahit pumunta ako sa Pilipinas, malamang ganito rin. Sa sumunod na maaraw, patuloy akong gumamit ng subway. Iyon lang ang paraan para makapunta sa trabaho. Ngunit sa bawat sakay, unti-unting naupos ang aking espiritu. Ang siksikan sa umaga ay laging matindi, at pagpasok pa lang sa tren ay pagod ka na. Lahat ay nagmamadali, lahat ay walang pasensya, walang lugar para sa konsiderasyon sa iba. Isang umaga, masama ang pakiramdam ko dahil sanay pong pagod, mabigat ang aking ulo at mahirap kahit tumayo lang. Ngunit hindi ako maaring lumiban sa trabaho, kaya pinilit kong pumunta sa istasyon. Papasok sa tren, ilang minuto pa lang, nakaramdam ako ng pakahilo at pagsusuka. Nakakapit ako sa hawakan, pinipilit na hindi matumba. Sigurado akong namumutla na ako. Ngunit, walang sinuman sa paligid ang pumansin sa akin. Kahit magtama ang aming nga mata, agad silang umiiwas. Lahat ay abala sa kanilang sarili. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ang matinding kalungkutan. Hindi dahil nasa ibang bansa ako, kundi dahil napakaraming tao sa paligid, ngunit wala akong koneksyon sa kanino man. Ang pakiramdam na iyon ang pinakamasakit. Pagdating sa istasyon at pagbaba sa platform, ganun pa rin. Kahit nakasandal ako sa pader at nagpapahinga, walang humihinto. Mabilis lang silang dumadaan. Siyempre, hindi ko sinasabing lahat sila ay walang pakialam. Siguradong may mababait na tao. Ngunit sa ganitong kapaligiran, ang mismong pagkakataong makmalasakit sa iba ay nawawala. Ganun ang nakita ko. Pagdating ko sa opisina, pagod na ako. Hindi ako makapafocus sa meeting. At hindi pumapasok sa isip ko ang nga salita. Pumunta ako rito para magtrabaho, ngunit sa umaga pa lang sa biyahe pa lang ubos na ang lakas ko. Noong gabing iyon sa kwarto ng hotel humiga ako sa kama habang nakatingin sa kisame. Naisip ko, susunod Pilipinas na, pero pareho lang din siguro.
Siksikang tren. Mataong walang ekspresyon, nakakasakal na lukngang sasakyan. Kahit mag-ibang ang bansa, kung malaking siyudad sa Asya, pare-pareho lang. Iyon ang aking pinaniniwalaan. At naisip ko pa, dahil tahimik daw sa Pilipinas baka nakukunwari lang sila. Ganoong kawalang-galang ang nasa isip ko, kung isipin ko ngayon napakakitit ng aking pananaw nun. Isang karanasan lang, hinusgahan ko na ang buong rehiyon, at pinaniwalaan ang mabagay na hindi ko pa nakikita. At ang maling akala kong iyon ang magiging dahilan ng aking pakamangha sa huli. Ilang araw ang lumipat ako patungong Maynila. Dahil sa pagod mula sa pananatili sa Sina, halos tulo ako buong biyahe. Sa totoo lang, wala akong inaasahan sa Pilipinas. Mag-iba lang lugar, pero mapapagod din ako sa isang siksikang siyudad. Ganoong hinaharap lang ang kaya kong isipin. Gabi na nang dumating ako sa airport, at dumiretso ako sa isang hotel malapit doon. Pagkatapos ang mahabang biyahe, sapat na sa akin na makapasok sa kwarto at matulog sa isiping iyon. Binuksan ko ang pinto at napahinto ako. Ang loob ng kwarto ay sobrang ayos. Walang alikabok sa sahig. Ang mesa at kama ay malinis at walang masamang amoy sa hangin. Ang banyo ay maliwanag at malinis at kumpleto ang mga gamit. Para sa akin napagod, ang tahimik na kalinisan na iyon ay parang isang kaligtasan. Ngunit, nadududa pa rin ako. Nakataon lang na maganda ang hotel na nakuha ko. Malapit sa airport kaya inayos para sa mga dayuhan. Paglabas sa siyudad, iba na ang katotohanan. Sa isiping iyon sinubukan kong iwaksi ang aking pakamangha. Kinaumagahan sumakay ako ng tren papunta sa aking trabaho. Pagbaba ko sa platform, marami ng taong nakapila. Nahanda ako. Dito na magsisimula ang parahong eksena tulad kahapon. Tulakan, magulong tren, at mapapagod na naman ako, iyon ang aking inaasahan. Ngunit, pagdating ng tren, walang sinuman ang sumira sa pila, ang mabumababa ang nauna. At ang masasakay ay tahimik na naghihintay. Sa nakita kong iyon, medyo nagtaka ako. Pagpasok sa loob, lalo akong nagulat. Ang sahig at upuan ay malinis at hindi kulop ang hangin. Mahina ang aircon at kahit umaga ng tag-init, comfortable. At nakakagulat, sobrang tahimik. Walang malakas na tumatawag sa telepono, walang sigawan. Kahit may nag-usap, mahina lang ang kanilang boses at may konsiderasyon sa paligid. Karamihan ay nakbabasa, nakatingin sa smartphone o tahimik na nakapikit. Tiningnan ko ang aking sariling mukha sa salamin ng bintana. Halatang naguguluhan. Ngunit, hindi ko pa rin ito tinanggap. Maga pa kasi, kapag tunay na rush hour na, pare-pareho lang ang lahat ng bansa. Kapag siksikan, nagiging magulo ang tao, madaling mawala ang paggalang. Iyon ang husto kong paniwalaan. At kinabukasan, nakaschedule akong pumunta sa sentro ng siyudad sa oras na sinasabing pinakasiksikan. Bumalik ang bangungot na naranasan ko sa Sina, at mula pa noong gabi, mabigat na ang aking pakiramdam. Bukas ngang umaga, malalaman ko ang tunay na katangian ng bansang ito. Iyon ang nasa isip ko. Kinaumagahan. Mas maaga akong umalis sa hotel kaysa sa plano. Kung mahuli ako ng kaunti, lalamunin ako ngang dagat ng tao. Ang karanasan ko sa Sina ay hindi maalis sa aking isipan at naisip kong kailangan kong kumilos ng maaga. Habang papalipit sa istasyon, dumadami ang mga komuter. Mula taong naka-uniforme na walang alinlangan na naglalakad sa isang direksyon. Habang sumasabay sa agos, kinakabahan ako. Pagdating sa platform, may mahahabang pila na. Maraming linya ang maayos na nakahilera, at ang mga tao ay nakapila sa bawat pinto. Marami sila ngunit nakapagtatakatahimik. Walang sumisingit, walang nanunulak mula sa likod. Lahat ay natural na naghihintay ng kanilang pagkakataon. Dumating ang tren, bigla akong naghanda. Dito na ito masisira. Pagbukas ng pinto, masisimula na ang tulakan. Iyon ang aking inaasahan, ngunit walang nangyari. Pagbukas ng pinto, ang mga tao nakapila ay kusa ng gumili sa kaliwat kanan na natural na gumagawa ng daan para sa mga bumababa. Kahit nagmamadali sila, walang sinumang sumubok sumakay. Tahimik silang nahintay hanggang sa makalabas lahat ng bumababa. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sa Sina, ang magumababa at sumasakay ay nagbabanggaan. Ngunit dito, kahit siksikan maayos ang daloy, ang kaayusan ay hindi natatalo ng dami ng tao. Nang oras na para sumakay, hindi nasira ang pila at pumasok sa loob. Walang tumatakbo, walang naniniko. Pagpasok sa loob, siksikan na. Makadikit ang mga balikat at masikip ang espasyo. Ngunit, hindi magulo ang hangin.
Lalo akong nagulat sa kilos ng manaw ng sumakay. Hindi sila humihinto sa may pinto, kundi kusa silang pumapasok sa loob. Para mas madaling makasakay ang mga susunod, tahimik silang nabibigay ng lugar. Walang nagutos, walang sumisiga na staff ng istasyon. Ngunit, lahat ay kumikilos nang iniisip ang mga susunod na sasakay. Lubos akong nagulat, ang aking paniniwala na kapasiksikan. Nagiging makasarili ang mga tao ay nagsimulang gumuho. Maraming tao sa loop ngunit walang sikawan. May makabumubuntong haining kao mukhang nainis ngunit walang naklalabas nito sa iba. May mga natutulo habang nakatayo, may nababasa gamit ang isang kamay, may mga bahagyang umusok para magbigay ng espasyo. Habang pinakmamasdan ko ang paligid, pabulong kong sinabi sa sarili, parehong siksikang tren, pero bakit ganito kalaki ang pakakaiba? Ang katahimikang ito ay hindi kahinaan. Ito ay lakas ang kakayahang kontrolin ang emosyon, panatilihin ang kayusan, at unahin ang konsiderasyon sa iba. At hindi ko pa alam, maya-maya lang, ako mismo ang direktang sasagipin ng kabaitang ito. Noong umagang iyon, bago pa man pumunta sa istasyon, medyo masama na ang aking pakiramdam. Dahil siguro sanay pong pagod, mabigat ang aking ulo at parang nasusuka ako. Ngunit, hindi maring ipakpaliban ang trabaho. Mayroon akong mahalagang meeting at hindi maaring lumiban. Uminom ako ng isang lago ng kape, pinilit na ayusin ang aking sarili, at sumakay ng tren. Siksikan din ang tren sa araw na iyon, maraming tao, at halos walang espasyong humala. Ngunit, tulad ng nakaraang araw, walang nag-ingay at tahimik ang paligid. Makalipas ang ilang minuto, biglang lumala ang aking pakiramdam. Medyo umikot ang aking paningin, at parang humihina ang aking pandinig. Habang nakatayo, hindi nastabol ang aking mga pa. Kahit ang pagkakahawak ko sa hawakan ay humihina. Delikado ito, baka matumba ako. Kahit iyon ang iniisip ko, malayo pa ang istasyon na bababaan ko. Siksikan ang mataw sa paligid at hindi ako madaling makagalaw. Pilit kong pinanatiling kalmado ang aking itsura at sinubukang ayusin ang aking pahinga. Sa sandaling iyon, ang isang batang babae na nakaupo sa aking harapan ay tahimik na tumayo, humarap siya sa akin at bahagyang inilahat ang kanyang kamay. Dito na po kayo sir. Kahit sa Ingles, agad kong naintindihan, pinaupo niya ako, nagulat ako, hindi ko sinabi na masama ang pakiramdam ko, hindi rin ako humingi ng tulong, ngunit sa pamamagitan lang ng patingin sa aking mukha, naintindihan niya. Paulit-ulit akong yumuko at umupo. Sa sandaling iyon, biglang nawala ang tensyon na aking nararamdaman. Higit pa sa ginhawang ng pagkakaupo, ang katotohanan ng isang estranghero ang natural na tumulong sa akin ang napainit sa aking puso. Tumayo siya sa aking harapan na parang walang nangyari, walang bahid ng pajayabang. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, na parang ginawa lang niya ang isang normal na bagay. Dumating ang tren sa istasyon na bababaan ko. Medyo nahihilo pa ako, ngunit nagawa kong bumaba sa platform. Bigla, may narinig akong mga yabag na papalapit mula sa likod. Paglingon ko, nandun ang babae kanina. Inabutan niya akong isang boteng tubig na mukhang kabibili lang sa isang vending machine. Inumin niyo po ito. Natulala ako. Ang papapaupo sa akin ay higit pa sa sapat. Ngunit, nakbala pa siyang bumaba ng tren at dalhan ako ng inumin. Itinuro niya ang isang lugar sa di kalayuan. May upuan po doon, mahinahon niyang sabi. At habang malalim akong nagpapasalamat, ngumiti siya ng magili at umalis. Hindi ako makagalaw sandali. Uminit ang aking dibdib at pati na rin ang aking mamata. Isang dayuhan na masama ang pakiramdam, at may taong ganito kanatural na malasakit. At umalis nang hindi man lang ito ipinagyayabang. Hindi ba ito ang tunay na dignidad? Iyon ang nasa isip ko. At habang napapahinga ako sa bench, isa pang lalaking naka-uniforma, at isang matandang baba ang lumapit at nagtanong, "Are you okay, sir?" Sa sandaling iyon, lubos kong naunawaan. Ang lakas ng bansang ito ay hindi nasa teknolohiya o ekonomiya. Nasa pagiging normal na kaugalian ang pagmamalasakit sa kapwa. Noong araw na iyon, halos eksakto sa oras ako dumating sa aking trabaho. Hindi pa rin maganda ang aking pakiramdam, ngunit may kakaibang kapayapaan sa aking puso. Ang kabaitang natanggap ko sa tren ay nanatili sa aking dibdib. Pagpasok ko sa meeting room, naroon na ang Japanese counterparts. Nang humingi ako ngang paumanhin sa bahagyang pagkahuli, lahat sila ay mahinahong tumango at unang nagtanong, "Ayos lang po ba ang pakiramdam ninyo?" Muli akong nagulat. Hindi lang pala espesyal ang babae sa tren. Sa bansang ito, natural na nakatanim ang konsiderasyon sa kapwa. Nagsimula ang meeting sa tamang oras at ang daloy ay napaka-eksakto. Ang magkinakailangang dokumento ay handa na.
at ang mapaliwanag ay maikli at malinaw. Sa aming matanong, kalmado silang sumasagot at hindi emosyonal. Habang pinamamasdan ko sila, ikinahiya ko ang aking mga dating iniisip. Mga tahimik na tao, isang bansang mahina sa pagpapahayag, isang lipunang magalang lang sa panlabas. Ang napahuhusgang iyon ay lubos na mali. Ang tunay na malakas na tao ay hindi nagsasalita ng malakas ng walang dahilan. Ang tunay na maunlad na lipunan ay hindi nawawalan ng kaayusan kahit sa siksikan. Ang tunay na mayuyo na tao ay kayang tumulong sa iba ng walang hinihintay na kapalit. Sa Pilipinas ko unang nalaman ang kahulugan niyon. Pakawi ko, tinanong ako ng aking mga kasamahan, kamusta? Walang alinlangan akong sumagot, ang Pilipinas? Sobrang iba sa inaasahan ko. Hindi lang sa kalinisan, hindi lang sa pagiging on time, kahit sa siksikang tren, hindi magulo, at sa mataong nangangailangan, may agad na tumutulong. Hindi iyon madaling gayahin, kung mayroon mang magsabi, tulad ko dati, na pareho lang ang Pilipinas at Sina, malinaw ko itong itatanggi, magkaiba. Kung iba ang bansa, iba ang kultura, at ang Pilipinas ay may lakas na sa kanila lang matatakbuhan. May mga eksperto sa urban transportasyon na nagsasabing ang operasyon ng tren sa Maynila ay isa sa mga may pinakamataas na pamantayan sa mundo sa konteksto ng pag-ugali ng tao. Ang malawakang transportasyon, ang pagiging on time, ang kaunting aksidente, at ang kooperasyon ang pasahero lahat iyon ay kailangan para gumana ang sistema. Enigunichi jichi pasayeniga numero, nakita ko ang ipundasyong nito. Ang pagtitiis ng bawat isa, ang konsiderasyon ng bawat isa, ang paggalang ng bawat isa. Iyon ang tahimik na nagpapatakbo sa isang malaking siyudad. Nang tanungin ako kung saan ko gustong ma-assign para sa susunod na business trip, agad akong sumagot, sa Pilipinas. Ang bansang dati kong itinuturing na isang nakakainip na trabaho ngayon ay ako na mismo ang humihiling. Ganon kalakas ang epekto ng ilang araw na karanasang iyon. Ako pala ang mapangmata, ang nahuhuli pala ay ang aking pag-unawa. At ngayon, buong pagmamalaki kong masasabi, ang paggalang ng mga Pilipino ay hindi kahinaan. Ito ay isang tahimik na lakas na hinahangaan ng buong mundo. Kamusta ang video natin ngayon? Ibahagi ang inyong mahalagang opinion at komento. Patuloy kaming mababahagi ng mamagagandang kwento tungkol sa teknolohiya, sining, at iba pang papuri sa Pilipinas mula sa buong mundo. Kaya huwag kalimutang ma-subscribe at i-like ang video. At kapag pinindot ninyo ang like button, lalabas din ang hype button. Kaya suportahan ninyo kami. Salamat sa panonood hanggang sa huli.